Yung kamatayan ni Samson ang atin pong pag-uusapan ngayon. The day Samson died. Meron pong makikita ritong malaking aral doon sa araw ng kanyang kamatayan. Okay? So, for the meantime, good morning. And I suggest you pull out your Bibles for a while. Makipag-aralan kayo sa akin. So, iba din po yung alam ninyo na yung mga sinasabi ko nakasulat po sa aklat na ito. So, hindi ko kayo niloloko at lahat na sinasabi ko totoo. Coming from the Lord Jesus Christ Himself. Okay, so tayo po ay mag-aralan. Isang pinaka-exciting sa ganito kagandang morning ay ang mag-aral ng Bible, ang salita ng Panginoong Kristo na hindi matatawaran talaga sa buhay natin, no? Na ito ang kaligayahan natin despite ng kung ano man ang mga pinagdaraanan natin sa buhay. Alam natin ang Lord lagi po nating kasama. Okay, so tingnan po natin ang buhay ni Samson, o should I say yung araw ng kanyang pagkamatay. Yung kamatayan po niya ay nagpapakita po ng malaking significance sa bawat isa po sa atin. Makakarelate po ang bawat isa sapagkat dito makikita mo ang Panginoon mapagpatawad, mapagbigay ng chance, no? At gumagawa sa mga kamanghamanghang bagay na hindi kayang ipaliwanag ng kahit na ano paman. Malalaman natin mamaya. Basahin lang natin. Dito lang po tayo sa mga Bible niyo, please. Pakibuksan. Sige po. Judges chapter 16 verses 23 hanggang, sige, ituloy na po natin sa 30 verses 23 hanggang 30. Again, Judges chapter 16. Alam niyo yung verse 2 ni Samson, di ba? Judges chapter 16 verses 23 to 30. Okay, basahin na po natin. Ayan. Po. Ang heading niya rito maganda eh. Samson dies with the Philistines. Now the lords of the Philistines gathered together to offer a great sacrifice to Dagon, their god, and to rejoice. And they said, our God has delivered into our hands Samson, our enemy. Tignan po natin ang unang punto ko dito. Babasahin ko tapos ibigay ko ng point kasi may ikli lang po yung time dito po sa TikTok. No? Ang point ko po rito, they worship a false god. They thought that their false god gave Samson to them para parusahan nila. Ganyan po ang mundo hanggang ngayon, no? Meron pong false god ang mundo. Hindi lang po yung rebulto, hindi lang po yung kundi kapangyarihan, salapi, pera. Akala ng mga tao na yung false god nila na pera, yun ang nagbibigay sa kanila ng security o ng mga bagay na hinihiling nila. Pero ang totoo po hindi. Ang Panginoong Jesus lang po makapagbibigay sa atin. Diretso po tayo, okay? So, susunod. When the people saw him, si Samson siyempre, they praised their God, for they said, our God has delivered, inulit na naman nila, our God has delivered into our hands our enemy, the destroyer of our land, and the one who multiplied our dead. Yung mga maraming pinatay si Samson sa kanila. Inulit na naman nila, our God. So, ang mga tao po sa mundong ito ngayon, nakikita po natin na yung mga bagay na na-achieve nila, halimbawa nakapagtapos silang pag-aaral, naka-achieve ng malaking bagay sa buhay, makikita mo minsan sa kanilang mga pinapasalamatan, hindi pinapasalamatan ng Panginoon. Okay? Mas pinapasalamatan nila yung mga ibang mga tao na kapwa rin po nila. Parang significant din po dito. Our God, sabi nila si Dagon, gave Samson sa atin dahil marami siyang pinatay sa ating mga kalahi. Sabi niya, kaya binigay daw ng Diyos nilang si Dagon. Si Dagon, Diyos-Diyosan yun eh. Hindi ko lang alam kung anong klaseng rebulto yun, pero rebulto po yun. Pero sa panahon natin ngayon, yung mga Diyos-Diyosan, yung kapangyarihan, yung kasikatan, magiging famous, ayan. Diyos-Diyosan po yan. Okay? Maraming tao nabubulagan diyan. Amen? Akala nila yung kakayahanan nila, yung mismong kakayahanan nila, yung kagalingan nila, Diyos-Diyosan po yan. Yan po natin susunod. So it happened
when their hearts were merry, masaya sila. Sino ang masaya? Mga Pilisteo, mga Philistines. So it happened when their hearts were merry that they said, call for Samson that he may perform for us. So they called for Samson from the prison. Kinulong nila siya, di ba? And he performed for them. And they stationed him between the pillars. He performed for them. Anong ibig sabihin ng he performed for them? Pinagtripan nila si Samson. Hindi ko alam, parang ginawa nilang parang sa karnabal, parang gano'n, yung parang siguro pinapalibutan nila, binubugbog nila sa harapan ng mga tao, nagtatawanan yung mga tao, they were merry. Masaya yung mga tao, no, sa ganung paraan na ginagawa kay Samson. At nagsisigawan sigurado sila, mabuhay si Dagon, mabuhay si Dagon. Although si Dagon ay Diyos-Diyosan. Okay? Akala nila nagtagumpay sila. Actually, parallel din po ito kay Jesus. Hindi ba si Jesus po ay kanila pong hinuli, pinagbili sa 30 pieces of silver, parallel din po kay Samson dahil ganun din po ang ginawa kay Jesus. Si Jesus po ay inilagay po nila sa isang piitan, tapos hinarap kay Pilato, pinahirapan, ang mga tao nagtatawanan, nakala nila nagtagumpay sila, napatay nila si Jesus. Pero yung kamatayan po ni Lord Jesus, yun po ang dahilan para mabuksan ang langit sa mga kaluluwa na papasok doon sa pamamagitan ng grace ni Jesus, ng biyaya ng Panginoon. Diba? Ganoon din po kay Samson. Nangyari po kay Samson mga bagay na to para ang mga Israelites during that time ay magkaroon ng kaunawaan kung ano ba talaga ang kanilang katayuan bilang mga lipi na pinili ng Diyos. Okay? Tignan po natin. Tingnan natin. When their hearts are merry, they said, call for Samson that they may perform for us. Napaliwanag ko na yan. So they called for Samson from the prison and he performed for them. And they stationed him between the pillars. Malaking pagkakamali po nila yan. They stationed him between the pillars. Ang mga templo nung unang panahon po ay talaga pong nakasandig sa mga haligi, no? Mga haligi, mga pillars. So then Samson said to the lad, may bata ron, bata, mga siguro mga 12 to 13 years old. Then Samson said to the lad who held him by the hand, let me feel the pillars which support the temple so that I can lean on them. Sabi niya, I can lean on them. Pero naniniwala ako yung batang yan, pinalabas niya na. Sige na, go out ka na, lumabas ka na at iguguho ng Panginoon ang templo ito. Okay, yun po nangyari. Now the temple was full of men. Tingnan nyo ha. And women. All the lords of the Philistines were there. About 3,000 men and women on the roof, watching while Samson performed. Marami nagtatalo dito eh. Sabi nila 3,000 people daw lahat. Pero maliwanag po sa Bible, all the lords of the Philistines were there. Yan ha, iba pa yan. Lahat ng lords of Philistines, yung kanilang mga pinuno nandoon, iba pa yung 3,000 men at iba pa yung 3,000 women. Ang napatay ni Samson, hindi lang po 3,000 kung tutuusin. Sabi nung magaling na Bible scholar, mga napatay niya nasa 10,000 people. Kasi 6,000 yung babae, 6,000 yung laki. Iba pa yung mga lords of Philistines. Iba pa yung ibang mga tao nandun na mga inimbetahan nila. So nasa 10,000 people approximately ang napatay niya doon sa pagguho ng temple na yon. Then itong gusto ko to. Then Samson called to the Lord saying, O Lord God, remember me, I pray. Strengthen me, I pray, just this once, O God, that I may with one blow take vengeance on the Philistines for my 2 eyes. Pinulag siya, di ba? And Samson took hold of the 2 middle pillars which supported the temple, and he braced himself against them, on his right and on the other on his left. Then Samson said, let me die with the Philistines, and he pushed with all his might, and the temple fell on the lords and all the people who were in it. So the dead, pasensya na po sa maingay. So the dead that he killed at his death were more than he had killed in his lifetime. Mas marami siya napatay nung araw kamatayan niya. Dahil yung mga pilar na yun, ibinagsak niya. Alam niya na po ang kwento nun. Pero nanalangin siya, Lord, just this once. Just this one blow. Pero pinagbigyan siya ng Panginoon. Nakita ko ang Panginoon, God of many chances. Hindi lang second chances, many chances. Napakabuti ng Panginoon na. So, yan ang pong natutunan natin sa buhay po ni Samson. Mas marami siyang natepok. Marami siyang mga natsugi kaysa nung lifetime niya. Yun lang po, because of Jesus.
God bless. Hallelujah.